In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. With your spirit. Coming again as God's family, be confident in this as the Lord, for pardon of sin. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your gathering praise not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hail you in boldness, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that they may take your virtues remain contented, and the state in which God has placed us, and gain strength and balance our cross, may be follow the footsteps of Blessed Redeemer. It is most afflicted Mother, that at last we may reach the kingdom of heaven, through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, God will say, Mark, that I may see God in all things. by your shining example of vision and detachment from worldly and material pleasures that make you near to what is supernatural and divine, Pray, Saint Martin, that I may equally grow spiritually with God's grace. by your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, May glorious Saint Martin make us poor in heart and spirit. O Lord, who have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres, guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to conform our hearts to the humble heart of the crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain through the intercession of Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and advice, we pray confidence in your goodness and power. The favors you receive from God and guidance us now to us for intercession. We ask you, most Son, to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and take the divine position to give us help from soul and body. Amen. O God, today the Bishop, Saint Peter Chrysologus, an outstanding preacher and incarnate word, grant through his intercession that we may constantly ponder in our hearts the mysteries of your salvation and faithfully express them in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. Moses did all that the Lord had commanded him. On the first day of the first month of the second year, the dwelling was erected. It was Moses who erected the dwelling. He placed its pedestals, set up its boards, put in its bars, and set up its columns. He spread the tent over the dwelling and put the covering on top of the tent.
poles alongside the ark and set the propitiatory upon it. He brought the ark into the dwelling and hung the curtain veil, thus screening off the ark of the commandments, as the Lord had commanded him. Then the cloud covered the meeting tent, and the glory of the Lord filled the dwelling. Moses could not enter the meeting tent because the cloud settled down upon it, and the glory of the Lord filled the dwelling. Whenever the cloud rose from the dwelling, the Israelites would set out on their journey. But if the cloud did not lift, they would not go forward. Only when it lifted did they go forward. In the daytime, the cloud of the Lord was seen over the dwelling, whereas at night, fire was seen in the cloud by the whole house of Israel in all the stages of their journey. The word of the Lord. Thanks be to God. How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. My soul yearns and pines for the wars of the Lord. My heart and madness cry out for the living God. How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. Even as sparrow finds home, and as swallow a nest in which she puts her young, your altars, O Lord of hosts, my King and my God. How lovely is your
with us, Lord, according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus said to the crowds, the reign of God is also like a drop thrown into the lake, which collected all sorts of things. When it was full, they all gave a shore and sat down to put what was worthwhile into containers. What was useless they threw away. That is how it will be at the end of the world. Angels will go out and separate the wicked from the just, and hurl the wicked into the fiery furnace, where they will wail and grind their teeth. Have you understood all this? Yes, he answers. To which he replied, every scribe who is learned in the reign of God is like the head of the household, who can bring from his store both the new and the old. When Jesus had finished the parable, he moved on from that district. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Every scribe who is learned in the reign of God is like the head of a household who can bring from his store both the new and the old. We celebrate today the feast of Saint Peter Chrysologus. Medyo hindi umamilyar sa akin yung tao ito, San Pedro Chrysologo. Magaman may mga apelidong Chrysologo. Isa rin po siya pinatawag natin Doctor of the Church. Bahagi ko na kung saan ay nakita natin na ay tinatawagan ng Pumikapal na tulad ng paanyaya niya ay marunong tayong kumuha sa ating kalupan ng mga bagay at mga luma sangayon sa kakilangan sa ligid nito. We have so far sa ngayon ay mayroon tayong 36 Doctor of the Church. 36. Si Pope Francis naglagay ng isang doktor. Si Pope Benedict nagdagdag ng 2. That makes it 36. So, kasi yung original ay 33. Bahagi ng mga kilos sa kung saan nakikita nila na may mga tao na naging bahagi ng ating pagkilos na kinakailangan natin matutunan yung kanilang mga pinahayag sabagat yung kanilang mga naituro maaaring bago ngayon o lumana ay maging gabay sa ating pananampalataya. Bahagi ng pagkilos na kung saan tayo ay gabayan na makita kung maligwigid na paglalakad ng ating pananampalataya. Na alam natin na naging gabay ng ating mga mananampalataya sa loob ng 2,000 taon. Pero lalo-lalo na ngayon, ngayong panahon na ito, na ang tawagin natin ay nasa level tayo ng tinatawag ng information highways. Nakakabilis ng impormasyon. At kumisan ako ang problema ay nakakalungkot man isipin na mas marami tayong
sa yakap ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ko naman sinasabi na hindi na kayo dapat na magkaroon ng kaalaman sa mga buhay na ibinahayag ng mga artista kayong kapanahonan na ito. Pero dapat ito ay mayroon din tayong sapat na kaalaman na siya magtuturo sa atin kung paano natin ilalapat yung ating pananampalataya sa mga bagong panahon, sa mga bagong sitwasyon, sa mga panahon na kung tingnan po natin ay napakabilis ng shifting. Napakabilis ng shifting. Sabi nga ay bahagi ay yung dalawa nating parapyano ay humingi ng panalangin sa akin ngayong araw na ito ay sila ay mag-abroad. Nakaalis na ata. Pero ibig sabihin ay gano'n kabilis yung information, gano'n din kabilis yung technology, gano'n din kabilis ang mga pagkakaiba ng sitwasyon na kung tingnan po natin ay kinakailangan na humahawag sa katalunan natin. Yun po yung mga simpleng bagay na mga nakikita po natin, pero hindi may mga malakas na hamon. Katulad po halimbawa ng yung hamon na makita natin, na ito po'y patuloy natin pinagdarasal, kaya kung tayo ay mayroong kapapulis or our OFWs, for those who are working abroad, and for the families na naiiwan dito, sa karangalan po ni San Lorenzo Ruiz, pinagdarasal natin. Kasi bakit? May bagong hamon po sa iyo. May bagong hamon. Mas conclusive po ay mas ramdam natin yung mga ganong klase ng katayuan kaysa yung mga katayuan na nangyayari sa ibang bansa. Bagaman na-apektuhan din tayo. Katulad ng halimbawa ng same-sex marriage. Bagaman po ito ay usapin sa US, ay naging hamon din na kung saan ay pinakailangan din ang pagpilay-pilaya. Bakit mangyari sa ating mga bagay dito? Kaya maliwanag mo yung bagay na binibigay sa atin ng Pong Kapal. We have to learn to use from our sorrow old in new, mga bago at mga lumang kaalaman na nawa ay makita natin na tumutugon sumasalayon sa ating pananampalataya. Kaya po, kasi po may dalawang mas maliwanag na pagkilos, yung luma at ang bago. Kasi kung minsan may mga tao na they cling only for what is old, ayaw nila na makabago. Gusto lamang nila yung mga natutunan ng mga kung tawagin natin ay bahagi ng traditional belief. Okay rin po yun. Kaya makita natin na kinakailangan din natin sabayan ang bagong henerasyon na hinaharap natin ngayon sa pagkakitulong kasalukuyan at kumisa ng isang bagay na huwag natin kalimutan ay isang binibigay ng mga bagong henerasyon na yun may mga tools, may mga sangkap na pwede natin gamitin upang lalo natin maunawaan at may paliwanag ang ating pananampalataya. Malalo maunawaan ang mga kasalukuyang henerasyon. Kaya ito po yung hamon na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Marunong tayong kumuha
pang-araw-araw namin pagkilos sa daigdig na ito, upang tulos namin kayo sa katuparan, ang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat sasakit mo, nalinangin ang daigdig na ito. Lubos na pakalapakan upang higit na pagiging kalugod-lugod sa harapan ng may kapatid. Hindi ba pwede na tayo ay puro lang makamoderno or else hindi natin nakalimutan may makakalimutan natin, brother, na there are some truths that has existed for so many years na hanggang ngayon ay maging bahagi ng ating pamamahay. Hindi rin naman pwede natin iisang tabi natin ang mga bagay na makabago. Bakit? Because nakikita natin na gawa ng makabago ang sitwasyon na ating kinakayuan ay requires a new approach and gives new meaning to our own very existence. Sa buhay ito ay naging bahagi ng ating pagkilos upang sa ganon ay higit natin matutunan yung kanilang katanungan na higit din ang maintindihan. At dahil sa ganon din, maunawaan natin na may mga bagay pala na maaaring una ay nalingid sa katotohanan natin. Why? Because nung panahon na yun, wala tayong sapat na gamit para talagang makita ang katotohanan. Katulad na rin halimbawa, ngayon may na-discover na mayroong isang planeta na katulad ng ating planeta. Pero 1,000 years, light years away from us. Gaano pa katagal yung light years? Gaano pa katagal lang nakpayin yun? So ito po ilang mga bagay na kung saan nakita po natin na may mga katotohanan na muna hindi natin alam because wala tayong gamit para makita yung nabanggit na katotohanan. Ngayon, mayroon tayong mga gamit na nagpapakita na may palang katulad din pala ng mundo natin ginagawa. At marami po ang utusin po natin. Pero kaya yun ang panaya ng po na naman. Marunong kumuha ng mga bagay na bago at luma sa ating mga para hindi natin maipakita ang tunay na hamon ng ating pananampalataya. Hindi natin mabigyan na higit ng pagkataon nang sa ganon ay lubos tayong magabayan sa daigdig na ating tinatahak bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Yesu Cristo. At doon makita po natin na ay magagawin natin marami po may tutusan katulad po halimbawa naman sa sakit. Yung aking mga naramdaman ng mga karamdaman sa pagkatawa na nakikita po natin katulad po halimbawa na may mga katotohanan na kahit ng unang pa hanggang ngayon ay siya rin pinangahawakan natin na ano yun? Tulad ng sinabi ko yung balance tayo, maalaga yung balance tayo. Kahit ano muna, tinutulog na yan. Kinakailangan ng balance tayo. Kahit ano yung kainin mo, kinakailangan ng balance yan. Kaya nga walang pinagpapawal sa ating pananampalataya na hindi mo pwedeng kainin. Why? Kasi kinakailangan i-balance mo yung diet mo. Kasi kapag nag-concentrate ka lang sa isa, ay mawawalan ka ng nutrients
hamon na iniiwasan mo. So yan po yung matagal na katutuan, lumang kaalaman. Ano yung mga bago na nakita po natin ngayon sa larangan po ng karamdaman? May mga bagong pamaraan po sa ay makikita natin na maaga may madidetect yung sakit. Kasi nung unang panahon, yung sakit ay kung minsan madidetect na wala ka ng panahon para ito'y gamutin. Ngayon, kinakailangan madali po ngayon madetect. Kailan ano yung problema ngayon? Ayaw magpa-check up at tatakot sa doktor. Mag-asus ka. So, natatakot sa hospital. Pero yun po isang bagay na kung saan may pangita po natin na huwag natin kalimutan. Maiwasan ka na natin ang sakit. Kasi mayroong maagang madidetect yung ating karamdaman. Pwede palang hindi na lumala. Kaya kung sa akin naman, kung pero yung ito ay higit na makahalaga sa paggawa ng makabagong kaalaman na hinahanap sa atin ngayon gawa ng makabagong teknolohiya. Na may mga gadget tayo sa medical practice na masabi na kapag hindi mo inalagaan ang sarili mo, maaaring ganito ang mangyayari sa iyo. So, mahalaga po na gamitin natin yung mga bagay na luma at bago. Yan ay tinuturo sa atin ang ating pananampalataya upang maging gamit natin, bahagi na po ito para tayo ay pagsanggalan sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Para katulad po ni San Martin de Porres, mapangalagaan natin ang ating sarili para makapangalagaan tayo sa iba rin na dumaranas ng mga sakit at karamdaman. Ito ang itutulong natin sa pamamagitan ng pag-awit ng litanya sa karangalan ni San Martin de Porres. Lord, have mercy on us.
Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick and oppressed. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, on whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. God of all consolation, you choose and send your Son. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God, who leads us in Christ. Praise be to God, the Father, the Almighty Father. You sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God, who leads us in Christ. Praise be to God, the only begotten Son, who humbled himself to share in our humanity. Blessed be God, who leads us in Christ. Praise be to God, the Holy Spirit, our Consoler. You are King